Araw po mga kababayan. Ayan, bagong update na naman ito mga kababayan, patungkol ito sa Misamis Occidental sa Pangdalaga, kung saan po ay kung natunghayan po natin yung GOS na project, integrated bus terminal, na wala pa ring improvement diyan sa Misamis Occidental. Kamusta naman ang ating mga kababayan dyan? At nagugulat nga ang ating mga kababayan dyan sa nagkaroon ito ng project di umano na bus terminal, subalit iba po ang tumatampad sa ating dyan sa lugar ng Sapang Dalaga, mga kaimel. Okay? Dahil dito, ito ay matagal na panahon, hanggang ngayon po ay mga iba po ang kanilang naibigay na project, or iba po ang lumalabas sa laki ng halaga. Okay? Alamin po natin dito sa report ng AC Minay. Pasok po. Nananawagan ngayon ang isang abogado na muling buksan ng ombudsman ang kaso sa umano'y Ghost Project sa bayan ng Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin nila nakikita ang sinasabing Integrated Bus and Jeepney Terminal, kahit milyong-milyong piso na ang nailabas para sa proyekto. Narito ang report ni Almar Forzuelo. Matapos umani ng kontrobersya ang umano'y Ghost Project sa Misamis Occidental, tinungo ng SMNI News ang bayan ng Sapang Dalaga upang alamin kung nasaan nga ba ang sinasabing Integrated Bus and Jeepney Terminal na pinondohan ng halos 42 milyong piso. Pero ang nadatnan namin, malayo sa inaasahan. Ang naturang terminal ay proyekto mismo ng lokal na pamahalaan ng Sapang Dalaga sa ilalim ng pamumuno ng alkalde noon at ngayon Vice Mayor ng nabanggit na bayan na si Donji Animas. Sa ulat ng komisyon. Yan po ang nangyari. Kung dati po itong si Donji Animas di umano ay siya po ang nitong project na ito. Okay? Na ito ay nagkaroon ng Ghost Project. Walang pinagkaiba ngayon. Etong panahon ngayon, mga kaimel, na talagang tila bang nagtatakipan na lamang. E di kaya ito, mga kaimel, na ito ay protektado ito ng gobernador ng mga nandyan sa lalawigan na yan. Okay? At tila bang pinagtatakpan lahat ng mga problema dyan. Kawawang nila lang ang mga kababayan dyan, at inaasam-asam ang proyekto na yan, at nagugulat di umano ang mga kababayan dyan sa Misamis Occidental, which is sa Pangdalaga, na mayroon palang project, subalit hindi po nila nakikita. Okay, ito po ang detalye ng report. Noong audit noong taong 2021, nasa 40% complete na ang proyekto. Pero nang suriin namin ang mismong lugar, walang gusali, walang terminal ng bus at jeepney, at walang palatandaan na may konstruksyong naganap. Ayon sa mga kita nyo, kahit bakas po ng construction na gagawin yung bus terminal ay wala. Grabe itong grabe itong Vice Mayor na ngayon, Donji Animas. Napaka-animis mo talaga. Okay? Dahil pinagluluko nyo ang taong bayan dyan. Nakikita, iba po ang lumalabas dyan sa video. Kung titingnan po natin, wala po yung bus terminal. Ano ang nandiyan dyan? Iba po ang nakikita natin. Di ba? Grabe ito. Ang tindi ng mga ghost project na ito, hindi na talaga nakukontento sa mga porsyento lamang, kundi
Ginughost na talaga. Buo ba? Pinaghati-hatian nyo na ba ang pera na yan na napaka 44.4 ba yun? Million? Okay. Tuluyan po natin. Presidente, ngayon lang nila narinig na may ganitong proyekto. Okay ba anak? Okay ba anak? Naday! Wala, sir. Wala akong sayang, sir. Ayon kay Merlin Tumbo, presidente sa naturang bayan at dati ng tumakbong alkalde sa kanilang lugar, nagtaka sila matapos na makita ang COA report na meron palang proyekto ang kanilang bayan na integrated bus and jeepney terminal, gayong wala naman silang nakitang bagong konstruksyon sa kanilang lugar. Kita nyo mga kababayan, di ba? Kung hindi lumabas ang COA report, hindi po malalaman na mga kababayan natin dyan sa Pangdalaga na mayroon palang integrated bus terminal. Okay? Ika nga, hanggang ngayon, wala pa ring bakas ng construction. Diba? Wala. As in zero. Kasi kung may bakas, may gumagawa. Walang bakas. Nako, ito na ang tanong natin. Kaya kayo, mapanuri tayo sa panahon ngayon mga kababayan dahil sobra na ang panluloko ng mga politiko na ito. Okay? Lalo na dyan sa Misamis Occidental. Okay? Talagang harap-harapan po ang panluloko sa mga kababayan niya dyan, sa mga kalukal niya. Diba? Nako, eto na, magising na tayo sa katotohanan, magising na kayo sa katotohanan dyan sa Misamis Occidental. Kailangan po mapanuri, magmula sa barangay pababa, okay? Para makita talaga kung saan napunta ang pundo ng bayan. Okay? Katulad nito, nakakagulat na. Mayroon ditong COA na mayroon tayong bus terminal. Pero hindi natin nakita na may napatayo pa doon na bus terminal. Kasi wala naman silang lagyan ng billboards or any tarpaulin na mayroong bus terminal doon. Hindi namin alam kung saan galing yung project na yan. Kay governor ba? Or kasi hindi naman siya nagsabi. Yun lang nakita namin na may report sa COA na 40% na ang nano. O, kita nyo? Sa lugar na yan na naka-allocate sa report ng COA, wala po nakikita na ginagawa. Iba pa yung nandiyan dyan, no? Ano ba yan? Di ba? Matindi ang panluluko mo dyan, Vice Mayor Donji, Animlas. Okay? Na itong mga kababayan mo dyan ay tila bang wala ka nang pakialam sa mga tao na yan at sila naman dapat ang makikinabang dahil sila naman po talaga ang nagbabayad ng mga proyekto na yan. Saan ba galing ang budget na yan? Di ba sa taong bayan? Di ba? So sobra na. Kaya gising na ang mga diyan, mga taga Oriental Mindoro. Misamis Oriental. Okay? Okay, tuloy natin to. Accomplishment. So now, we have noticed na no other, kahit po wala Sinubukan namin agad kunan ng panig ang lokal na pamalaan ng Sapang Dalaga, ngunit walang opisyal ang umarap sa amin. Binigyan kami ng contact number ni Vice Mayor Donji Animas, pero hindi rin ito sumagot sa aming mga tawag. Kasunod dito, may ilang vlogger ang dumipensa at sinabing hindi totoo na may ghost project ang kanilang bayan. O yan. Isa rin to mga kaimel, yung mga vlogger na ito, yung mga vlogger na yan, ay yung mga mali, gusto nilang pagtakpan na magiging tama. Tayo mga vlogger ay dapat ilabas natin ang totoo. Huwag natin pagtakpan ang mali. Mali na nga imamali nyo pa. Papaano na?
paano na di matutuluyan ng walang alam ang ating mga kababayan? Okay, dahil dito sa report na to na pinalabas, di umano ng mga vlogger na wala pong ghost project. Eto, paano natin masasabi na walang ghost project? Mismo si Minay na nagre-report na mayroong ghost project dahil wala pong nakikita kahit anong bakas. Okay? Tuloy. Dahil natagalan lang daw ito dahil sa land dispute. Sa panayam ng SMNI News sa isang abogado at may hawak sa naturang kaso na si Atty. Neil Aaron Balili, questionable para sa isang LGU na pumasok o gumawa ng proyekto na sa una pa lang ay may problema sa lupang pagtatayuan ng gusali. Kung meron ng... Correct. Tama po. Itong si Atty. Neil Aaron Balili na bakit nakakuha ng salapi na mayroon palang problema pa sa lupa. Ang tanong dito, ano ang nangyari at bakit naka-advance? Sa bagay, advance. Uso na nga ngayon dahil ngayon nga ay iniimbestigahan ang mga flood control, no? Ang mga ghost project na ang mga congressman ay nakaka-advance habang nasanip pa lang ang budget. Walang pinagkaiba dito. Okay? Ayan, mabuhay ka, Attorney Neil Aaron Balili. Okay. Nako. Nga land dispute dapat muna isettle bago mag-prosper o ipagpatuloy yung project. Well, it's one of the requirements, no, that to ascertain the ownership and the validity of the title sa property owner before it can be subjected to any government project or procurement. Theoretically, it's very imprudent for the government to issue a notice to proceed, no, for a particular government project. Yung ownership ng property is disputed. That's very basic in procurement proceedings. You cannot do that. Mas nakapagtataka pa ayon kay Atty. Balili kung paano nakapaglabas ng pondo kung may problema pala sa lupang pagtatayuan ng terminal. Sinasabi daw ng LGU na may problema sa road right of way, that they don't really explain thoroughly kung bakit millions na ang disbursed for that clearly unfinished project. Sa pangalawang pagkakataon, muli. So yun mga kababayan, hindi biro ang budget, napakalaki, no? At ngayon ay na nakuha na yung budget, subalit hanggang ngayon ay wala pa ring nakikita at isinisisi ngayon dahil hindi umano ay hindi pa ayos ang lupa. Okay? Yan ang tanong din ni Attorney Balili, bakit po nakapag-release ng budget kung may problema pa pala? Ano ito? Okay? Nagtatakipan? Maraming involved? Diba? Maraming involved ito mga kababayan. Okay, pakinggan natin dito. Naming hiningi ang panig ni Vice Mayor Donji Animas. Sa pagkakataong ito, sumagot na siya at ipinaliwanag na pinayuhan siya ng kanyang abogado na huwag ipagpatuloy ang naturang proyekto dahil meron pa itong land dispute. Ang desisyon, Yun nga, sir. abogado ko, huwag mong ipatuloy yung construction without the resolution of the ombudsman. How many months sa tingin mo after the resolution? Mag-file yan ng complaint, mag-file yan ng... But anyway, Brad, Yun nga, sir. Hindi pala, nag-advise pala yung lawyer mo, sir, na hindi ipagpatuloy yung construction. Bakit naka-release ng 41 million pesos? Correct. Yun nga, bakit naka-release ng 41 million pesos na hindi pala pinagpatuloy yung construction? Ganito, Brad. Why should I argue with you? Kung ano yung nakita ninyo, ipalabas nyo lang. Ayun. Yan si Vice Mayor ngayon, Donji Animas, mga kababayan. Okay?
41 million mga kaimel na kini-question ngayon na mga tao dahil nagugulantang ang mga kababayan dyan sa Misamis Occidental, Sapang Dalaga, na mayroon nga palang project, subalit wala pa rin nakikita kahit poste. Okay? Wala pa rin nakikita kahit poste. At ito nga, kung naririnig nyo ang usapan ng isang reporter ng Isiminay, no? Itong ang kausap via online ay itong si Vice Mayor Animas, mga ka-ML. At para bang guilty ito mga ka-ML sa kanyang mga sinasabi. Okay? Di ba? Mga sinasabi niya kakaiba na mga ka-ML. Okay? Halatado. Okay, tuloy natin. Depensa naman ng ilang taga-suporta ni Animas na hindi umano ghost project ang tinutukoy na proyekto dahil tuloy-tuloy naman umano ang konstruksyon sa loob ng kanilang public market na binubuuan nila ng 3 phase. Pero nang pinuntahan ng SMNI News ang tinutukoy nilang Phase 1, Phase 2 at Phase 3, hindi bagong project ang tumambad sa amin, kundi rehabilitasyon lang ng lumang building na noon pang 1994 itinayo. Kita nyo? Rehabilitate lang pala ang pinapakita dahil may Phase 1, Phase 2, Phase 3. Diba? Tuluyan na po, niluluko. Kayo dyan sa Sapang Dalaga. Talagang gusto niyang pagtakpan na itong project ay iyaan na po. Binago na. Hindi na yung bus terminal. Saan natin makikita yan? Diba? Talagang lilituhin lang tayo ng mga ito. Okay? Kaya kayo dyan, sa Sapang Dalaga, mapagmasid kayo. Tuloy natin to. Andito tayo ngayon sa bayan ng Sapang Dalaga, dito mismo sa public market ng nasabing bayan. Merong monumento sila dito, nagsasabi, Sapang Dalaga City Public Market and Slaughterhouse, donated by the Government of Japan with technical cooperation of Japan International Cooperation Agency, the Public of the Philippines through the Department of Interior and Local Government as a token of friendship and cooperation. So, noong 1994 pa, ibig sabihin matagal na nakatayo ang gusaling ito, 1994 pa. Pagpasok natin dito sa loob mga ka-partners, dito yung sinasabi nila na mga stalls ng public market. Nilagyan ng mga stalls yung building na ng JICA na 1994 pa tinayo, yung poste the same poste noong 1994 pa na nakatayo, nilagyan lang ng mga stall. So ito yung sinasabi nila na proyekto ng LGU. What I'm certain is, kita nyo mga kababayan, 1994 pa, donated ng Japan, tapos yan po ang ililinlang sa inyo ng inyong Vice Mayor na ngayon na si Donji Animas. Diba? Yan po, maliwanag na panluluko itong ginagawa niya. Nakikita, may monument, nakatatak, anong year, at sino ang nag-donate. Ngayon, dyan na po itinuturo para malinlang. Nako naman talaga, oh. Ang dami talaga manlilinlang sa panahon ngayon. At talagang nagtampara na ngayon ang mga ghost project. Okay, tuloy. When we asked the Ombudsman to check this project, wala pa yan. Yung mga enhancements na yan, wala pa yan. What really alerted us and prompted us to seek the intervention of the Ombudsman was the fact that there was no single post that's mentioned in our complaint.
there was no single post erected or any sign of any improvement in the current jeepney terminal there in the municipality. And I was just recently informed na yung mga improvements na yan, those are recent, no? Those are very recent improvements. So, you can really question if those improvements pertain to the first release of that per COA report amounted to 40% plus accomplishment or it's something else. We really don't know. Ang sagot naman dito ni Animas, kasi magkaiba kasi yung sir, bagong project sa nirenovate lang po, sir. But, don't insist. Don't insist. Bakit din Ayan. Yun ang ang sabi ng reporter, sir, magkaiba po ang project na yan. Ano sabi niya? Brad, don't exist. Don't insist. Di ba? Don't insist daw. Okay? Para bang palabasin dito na huwag mo nang i-insist yan. Alam mo na. Di ba? Palabas mo na. Ipalabas mo na lang ng totoo. Di ba? Don't insist. Okay. Nako. Yan ang sinasabi natin. Tinuturuan pa ang magre-report na nakikita na nga ang mga anomalya. Okay? insist? Dapat mo maghahanap ka ng 40%. Yeah, 40%. Hindi mo alam yung sa likod ng wet market? Nakapunta kami doon, sir, parang parang nilagyan lang ng takip ng atip. So yun na yung 41 million, sir. Oh, how about it? Why should I explain to you? We should I explain to you? Di ba? Dito na, nautal-utal na. Nautal-utal na siya, parang parang may pinagmanahan lamang, pag natutumbok na, nagkanda utal-utal na. Di ba? Excuse me. No? Nagkanda utal-utal na, at pasabihin na, bakit kailangan ko pang ipaliwanag sa iyo? Okay? Nagkautal-utal na kasi nabibisto na, mga kababayan. Ang tinutukoy ni Vice Mayor Animas na nasa likod umano ng wet market na 40% na nagkakahalaga ng 41 million pesos ay itong maliit na midsection. Kasunod nito, ipinakita namin kay Cebu-based engineer. Kita nyo mga kaimel, 41 million pesos. Pero parang barong-baro lang ng midsection. Tendahan ng mga baboy, manok at baka, etc. Eto lang, 41 million. Pang midsection lamang, napakalaki pala ng halaga nito, mga kaimel. Okay, tuloy natin. At ito na nga, na ang mga eksperto, ito na, pinapaliwanag na sa mga expert sa budget. Okay? Ayan. Engineer Benjamin Poblete ang kuhang video ng aming team sa sinasabi nilang phase 1 ng proyekto. Sa tingin ko, yung nakita ko kanina, yung pinadala mong picture, pinadala mo, nakita ko kanina, hindi yung 41 million. Gagastos lang yun ng 1 million to 1.5. Nyo, kita nyo? Hindi yan 41 million, gagastos lang yan ng 1.5 million. Nako, napakalaki ng halaga, mga kaimel. Tiba. Wala pa, di man lang talaga ng alahati, kundi talagang halos isisiro talaga. Okay, tuloy. Grabe ito, Million, sa estimate ko lang. Sa estimate ko lang, yung poste nga, ginamit ko lang poste. Parang pipe. Parang 4 inches pipe lang sa harap. Yung sa likod, may mga poste lang maliit. Hindi naman masyadong malaki. Maliit na poste. Saka yung atip nila, parang ordinary lang. So, sa estimate ko, as a civil engineer, by profession, gagastos lang yung 1 million to 1.5 million.
Kapansin-pansin din ang bagong billboard ng proyekto kung saan iba na ang pangalan at halaga. Mula sa Integrated Bus and Jeepney Terminal, ngayon ay Integrated Bus and Jeepney Terminal. Kita nyo? Yung Integrated Bus Terminal iba na ang project, inilipat na kasi nabibisto at mayroon nang kumakalkal. Mayroon na nakapansin dito mga kaimel. Okay? Piso. Nakalagay din dito na sinimulan ang nasabing Phase 2 noong taong 2024 at matatapos ngayong darating na December 3, 2025. Pero walang bagong gusaling nakatayo at ilang araw na lang sasapit na ang Disyembre, halos hindi pa tapos ang sinasabing Phase 2. At the very least, is really suggestive that an irregularity has attended the transaction because yung name of the project, it has to be certain from the time the purchase request is prepared up until the time the notice to proceed or the notice of award is issued by the LGU. Dapat yung title ng project at saka yung amount, dapat mag-coincide talaga yan sila. So, pag sinasabi mo na nag-iiba yung mga figures at saka pangalan, that is definitely suggestive of something irregular and anomalous. Para naman kay dating Defense Secretary Norberto Gonzales, hindi na bago ang ganitong mga kaso. Ang mga eksperto na po, ang mga nagpapaliwanag dito, based dito mga kaimil sa video. Okay? So ano ang maririnig natin sa mga dating mga kaalyado, dating nanilbihan bilang mga sekretaris? Eto, pakinggan po natin. Ay, alam mo, talagang nararamdaman ng mga kababayan natin yan. Ang corruption talaga, hanggang doon na nararating yan. Totoo yan. At siguro, dahil sa lawak ng corruption na nangyayari, ang mga inuuna lang yung mga nasa taas, no? Para naman sa dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, sa ilalim ng... Ayan, ito po. Ito na ang susunod na magpapaliwanag din. Nako, eto pa, matinik itong si Grico Bilica, mga kaimel. At ito nga ay marami pong nakakasuhan dito sa mga corrupt na mga opisyal. Pakinggan natin. Ng Duterte administration na si Greco Bilica. Kahit noon pa nakakatanggap na sila ng mga report na may mga nangyayaring katiwalian hindi lang sa isang bayan kundi sa probinsya ng Misamis Occidental. O naman, syempre lahat sila pasok dyan eh. You know? Yun nga po, totoo po yan. Dahil nagbibigay ng pondo sa mayor, sa governor, lahat talaga involved dyan. Dyan sa Misamis, yung congressman, governor, mayor dyan, contractor. Yun ang mga sinasabi sa amin dyan. Nasa report na namin nun yan sa PACC, sila mismo contractor, yung congressman yung tatay, mayor at governor yung mga anak. Siyempre, damay-damay na yung pondo ng tatay, binigay rin sa mga anak, tapos sila rin ang contractor. Sa huli, sinabi ni Atty. Balili na dapat isapubliko ang mga tunay na dokumento sa naturang project at magkaroon ng joint investigation para mabigyang linaw kung saan nga ba napunta ang pera ng taong bayan. Tama po. Dapat maglabas talaga sila ng sapat na resibo, no? At ito nga ay dapat pagtuunan ng pansin itong Sapang Dalaga, Misamis Occidental, itong Integrated Bus Terminal na nagiging bula ng sabon. Pag bumula ang sabon, maya-maya ay mawawala na. Ito po ang nangyayari, mga kaimel. Dapat dito ay talagang tutukan ng maigi. At kung nagabit nga ba ito sa tama, at para maituro na rin ng LGU kung saan nga ba ang sinasabi nilang Integrated Bus and Jeepney Terminal. We are contemplating to request the new leadership under Ombudsman Remulla to reopen this case. And we would ask for a joint investigation with the COA and the Office of the Ombudsman so that we could really get into the bottom of this.
because as what you've said, there are seeming discrepancies in terms of the project description and the amount appropriated and spent. So we have to check this one out because this is public funds in the millions, not just by thousands. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Force. So yan mga kababayan, no? Ang isang panawagan din natin dito diyan sa project na ito na wala mang nakikita, no? Baka naman, Ombudsman Boying Rimulya, baka naman imbisigahan nyo naman ito. Kawawa po ang mga kababayan natin diyan sa Misamis Occidental, Sapang Dalaga, na tila bang walang kaalam-alam ang mga kababayan natin. Okay? Nagugulat na lang na mayroon palang project, subalit nasaan. Tayo po'y nakikiusap. Ombudsman Boying Rimulya, ito po. Trabaho nyo po ito na dapat gampanan nyo dahil kitang-kita na nga itong nangyayari dyan. At ito nga, itong si Vice Mayor ngayon na si Donji Animas ay para bang nagkanda utal-utal na at para bang gusto pang turuan ang isang reporter mga kababayan. Okay? Maraming salamat, no? Pa-like, share, and subscribe sa mga hindi pa. Mostly, pa-share naman ito mga kaimel para mag-spread naman sa ating mga kababayan dyan sa Misamis Occidental, Sapang Dalaga, na ganito po ang sinasapit ng kanilang lugar na kung saan na para bang nagiging bula ang project nila. Okay? Ang inyong lingkod, Marley PH po. Thank you so much sa inyo. Babus!